The first question is bakit kailangan na karapat-dapat ang bayan ng Apari bilang awardee ng Bugis Buhay? So first, bigyan natin ng konting background ang bayan ng Apari. Significantly, kasama na ito sa kasaysayan natin dito sa ating bansa dahil nga doon sa sinasabi nila na mula Apari hanggang Hulo, ito po yung strategically located ang Apari sa dulo ng Pilipinas, no? Bounded by the Pacific to the north and the mighty Cagayan River to the west. And of course, the Sierra Madre Mountains to the east and the municipalities of the third and of the first legislative district dito po sa south. So, ang Apari kasi ay of course extremely challenged na munisipyo dahil ito po yung parang center ng trade at ng komersyo dito sa unang distrito ng Cagayan, particularly po yung mga bayan na tinatawag natin na downstream areas. So dito sa Apari, makikita natin dito yung mga agencies of the government na nagsisilbi na nagke-cater ng mga needs ng ating mga constituents dito sa Primera at Segunda Distrito ng Cagayan. Now, itong bayan ng Apari ay may mga barangay na far-flung, kabilang na rito yung Fuga Group of Islands na matatagpuan sa Babuyan Channel, no? Sa Pacific Ocean. So, ang mga challenges dito, of course, number one is yung ating transport or mode of transportation papunta dito sa mga areas na kinakailangan talaga ng presensya ng COMELEC. Especially pag nag-o-offsite registration tayo, nagkakandak tayo ng mga satellite registration, ay kinakailangan natin tumawid sa mga karagatan at yung mga far-flung barangays naman natin ay kailangan pa nating tumawid ng Cagayan River o di kaya ay magbabayland by approximately 100 kilometers traversing the other municipalities in the 2nd Legislative District of Cagayan bago mo pa marating ang mga barangay ng far-flung Apari West, no? So, sa pagdating naman sa politika, kung inyong matatandaan, ang Apari ay isa sa mga bayan na laging ilalagay sa areas of immediate concern because of the intense political rivalry dito. Kabilang na rin dito yung history ng pagkakapatay o pagkakaambus sa then incumbent Vice Mayor na si Vice Mayor Alameda na naging mas mainit ang usaping pampolitika dito sa Apari. Kaya every time that nagkakaroon tayo ng eleksyon ay talagang mainit at may intense rival ang mga supporter dito at yun ang lagi nating ikine-cater by virtue of the guidance coming from the Commission. Of course, gumagawa tayo ng mga pamamaraan upang maayos natin yung sistema ng halalan dito sa Apari. Number one is of course nagkakandak tayo ng mga simultaneous yan na checkpoints, coordination with the PNP, with the AFP, and the Coast Guard and the Philippine Marine, the Marine Battalion Landing Team is stationed in our area na sila din yung katuwang natin sa pagpapalaganap ng peace and order dito. Sa bayan naman sa mga barangays naman ng Fuga Island, no? Tuwing pumupunta tayo doon, of course, ang number one na naghahamper sa atin doon is yung certain weather implement. Number one, yung lakas ng alon sa karagatan dahil unpredictable ang mga weather system natin dito. Kinakailangan natin na makipag-coordinate sa Coast Guard and sa Pag-asa kung ano man yung magiging lagay ng ating panahon bago pa man tayo makatawid sa mga barangay na ito, no? Sa barangay ng Fuga Island. Ganun pa man ay ginagawa natin ito para iparating natin sa mga nasa laylayan ng lipunan sa Fuga Island
yung mga kailangan nating iparating na mga tulong, lalong-lalo na sa voter registration, sa voters education, at syempre pag andun na tayo, sinasabayan na rin natin ito ng ah, composite yung team na ginagawa natin, kabilang na rin yung ating coordination sa LGU, upang sa ganun ay makapagpadala na rin tayo ng mga tulong, in spite of the fact na talagang hindi laging nasa ayos ang transport natin, mode of transport natin, ay ginagawa natin ito ng paraan. In fact, may mga chances na nagtatawid tayo ng Puga Island na marami tayong na-encounter ng mga challenges along the way, especially sa lakas ng alon, na may mga times pa nga na nawawalan tayo ng mga nawawala tayo sa radar, na nag-iiba ng direction, instead na ang pupuntahan natin is yung isang sitio, dahil sa lakas ng alon ay napapadpad tayo sa kabilang sitio. Sa awa ng Diyos ay wala pa namang mga vital na mga aksidente sa dagat na naitatala. Although may mga instances na namamatayan tayo ng mga makina dahil sa kawalan ng gasolina, dahil hindi natin ine-expect na may mga unprecedented na pangyayari doon sa gitna ng dagat, kaya kung minsan natatagalan tayo. Meron din yung mga chances na napuputulan tayo ng katig ng ating mga bangka. And in fact, yung mga pump boat na ginagamit natin is talagang sila yung mode of transport na papunta doon. Although may mga coordination tayo sa mga agencies of the government like the Philippine Coast Guard, hindi enough or hindi sufficient yung mga manpower nila, at the same time yung mga water asset nila para suportahan tayo. So ang ginagawa natin ay nagkukusa tayo on our own para lang marating natin yung Puga Island. And in fact, pag andun tayo, total andun na rin lang tayo, sinasabayan na rin natin ito ng konting community service, at nagbibigay tayo ng mga tulong na pwede natin ipaabot, like for example yung nag-feeding program tayo sa mga bata, nagbibigay tayo ng mga school supplies kahit konti lang para sa mga primary na bata, mga bola para sa panlalaro ng mga kabataan, mga bagay na talagang mga tsinelas sa mga bata, yan, binibigay po natin yan doon sa Puga. Kasama po yan sa mission natin pagka nagpupunta tayo doon. And yung sa political system naman dito sa Apari, dahil nga sinasabi ko laging may intense rival, kaya sana ay mapabilang ito sa pagtalakay ninyo, sa pagkuhan sa buwis buhay, dahil nakikita natin na laging nasa bingit ng kamatayan ang mga election stakeholders dito. Hindi lang yung mga election officer, election assistant, kundi pati yung mga kasamahan natin, all deputized agencies of the government during election, nasa bingit ng kamatayan ang mga buhay nila dahil sa pagganap ng kanilang tungkulin dito sa bayan ng Apari, no? Sinasabi ko nga, this is the district capital of the first legislative district, kaya kung merong mga hidwaan or mga intense rivalry, particularly sa mga congressional seats, ay ito yung talagang melting pot. Dito natin nasusukat kung sino yung mananalo. So dito talaga yung challenges sa bayan natin sa Apari. And aside from that, apart from that, may mga instances na inaalmusal natin yung mga threat. We are always threatened by, hindi natin alam kung saan partido galing, but somehow na-cater naman natin at naayos naman natin yan. And in fact, may pressure din sa atin during the proclamation of the winning candidates in the municipal level. However, natutugunan natin yun at na-handle natin ng maayos. No? Sa mga barangay officials naman, tumutulong naman sila sa atin, katuwang natin sila. Sa mga hanay ng uniform personnel, gaya ng sinasabi ko, sila rin yung katuwang natin. Sa mga off-site natin, papunta sa mga iba't ibang barangay, number one is yung terrain.
yung train dito kasi is napakalayo ng mga barangay. No? So, kailangan talaga natin mag-sacrifice ng travel time natin approximately. Hindi lang yan basta malapit or hindi lang yan basta malayo. Talagang malayo. Imagine mo yung nasa sentro ka ng barangay, ng munisipyo, aabutin mo ang 90 to 80 to 90 kilometers to 100 kilometers patungo sa mga far-flung areas. So doon pa lang, yung travel time mo, yung risk ng pagpunta mo sa mga barangay na yun, sa mga area na yun, ay talagang kailangan mo na talagang magsakripisyo. So hindi natin alam na may mga chances, gaya kami, nabasagan kami ng windshield ng sasakyan namin. Kung minsan ginagamit na lang namin yung mga motor para papadali yung biyahe namin sa mga liblib na lugar. And in fact, yung EA ko one time, nagkandak kami ng off-site registration sa Barangay Toran, kinagat pa ng aso, mga asong ligaw, mga askal. Kaya so mga ganon, part ng trabaho natin yan. And sa iba pang barangay, ganun din yung mga na-experience natin. Buti na lang, it's good to know na may support sa atin ang mga barangay officials and may support din sa atin ang local government. Kaya kahit pa paano ay naiibsan natin yung mga pangangailangan nila sa mga barangays na talagang dumadaing ng tulong, especially yung mga hindi nakakapunta sa mga opisina natin na tayo mismo yung nagpaparating ng serbisyo sa kanila, no? So tama nga yung sinasabi nila na no barangays left behind, ganun din yung ginagawa natin dito. And of course, gaya ng sinabi ko, we are in coordination with the instrumentalities of the COMELEC para maging composite yung team natin na pag pumupunta tayo doon ay hindi lamang tayo. Especially sa Fuga Islands na talaga kinakailangan natin, no? And in fact, nung huling punta natin, prior to the visit in Fuga during the last off-site registration, ay binigyan natin ng chance yung mga residente ng mga ibang sitio. May mga elementary, primary school sila doon, ginawa na nating polling center yun. So in-approve naman siya ng IBAN, na-endorse natin ng mabuti. Instead na yung mga senior citizen, mga tao na kailangan mag-travel ng approximately 4 na oras pagka by water, paikot ng buong isla, papunta sa voting center, or yung iba naman ay sumasakay sa kabayo, or yung iba ay naglalakad ng kalahating araw, ay napakalaking tulong sa kanila na mabiyayaan sila ng sarili nilang polling center, particularly in Sitio Mudok, yung Mudok Elementary School, naging voting center na siya ngayon, and the Simabang Elementary School, naging voting center na rin siya ngayon. Na dati-dati ang Fuga Island, iisa lang ang polling center nila, yung Nagilian Integrated School lang. Pero dahil sa nakita natin yung hirap ng mga tao nung nagpunta tayo doon, ay hinati-hati na natin yung mga sitio doon. In fact, meron pang mga 2 sitio na hindi pa natin na i-request, pero time will come na aayusin din natin at gagawin din natin polling center. Yung Sitio Bubog and Sitio Arinaya yata yun, parang may mga kanya-kanyang eskwela na sila, no? So, ito yung background, brief background ng ating Municipality of Apari na kaya natin siya sinasama sa mga buwis buhay dahil kung inyong titignan, hindi po natural or hindi regular yung trabaho na nagdadagdag ng effort para sa mga taga-COMELEC dito sa Apari in the performance of our mandated duties and functions as members of the commission. Yung pag-cater natin number 1 sa mga constituents natin, particularly the voting public, ay kailangan talaga nating maglaan ng oras, panahon at sakripisyo para maipaabot natin at maipadama sa kanila na ang COMELEC ay hindi lamang nakikita within the 4 corners of this chamber dito sa office na ito. The COMELEC must be felt wherever its benevolent influence may reach. Parang ang dating niyan is hindi lang dito sa opisina nakikita ang presensya ng COMELEC, kundi ito ay nadarama at nakikita sa kasulok-sulukan at sa pinakamalayong barangay ng
pari na ang mga tao at mga constituents natin ay nangangailangan din ng agarang tulong mula sa ating opisina at sa ating tanggapan. Gaya po ng sinasabi nila, we are the COMELEC of the Filipino people.